Matapos ang insidente sa gusali ng Yolo Guild at sa ospital, mabilis na pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang pinuno ng Sun Guild, matapos marinig na si Haesung ang nasa likod ng lahat, ay nais na ipakalat ang balitang ito, ngunit ang sitwasyon ay tila pinalabas na isang simpleng pagsalakay ng mga halimaw. At si Yang, ang Silver Moon Guild Master, ay ibinalita na nawawala dahil sa hindi nila maipaliwanag na siya ay naging isang halimaw. Nahanap na ni Sangwoo ang lokasyon ng mga jewel crystal at nagpunta doon, ngunit nakakita lamang siya ng isang bakanteng storage room. Ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa jewel crystal ay naglaho na, at tanging mga makina sa pabrika ang matatagpuan lamang. Maraming mga halimaw ang lumitaw sa gitna ng lungsod, pero mabilis naman silang na-manage ng ilang mga hunter. Mabilis na nakalimutan ng mga tao ang tungkol dito, at ang lahat ng mga pangyayaring ito ay naging misteryo. Lumipat ang eksena at sinasabi ni Sangwoo kay Mr. Kang na kailangan niya ng bodyguard, dahil ayaw na niyang maulit ang sitwasyong tulad ng nangyari sa Silver Moon Guild. At plano niyang bawasan ang kanyang pagsasanay sa hunting grounds para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Mr. Kang na ibig niya bang sabihin na gagamitin niya ang kanyang mga clone, at kinumpirma ito ni Sangwoo, na sinasabing wala silang pera para mag-hire ng ibang tao. Naglatag si Sangwoo ng plano kung saan ang isang clone ay ilalagay sa bahay nila upang protektahan ang kanyang mga magulang, ang dalawang clone ay nakatalaga sa ospital upang bantayan ang kanyang kapatid na babae, isang clone sa ahensya ni Mr. Kang, at ang dalawang clone ay magpapatuloy sa pagsasanay sa hunting grounds. Sinabi ni Mr. Kang na siya ay nag-level up nung nakaraan, kaya't kaya niyang magpatawag pa ng isang clone. Pero lingid sa kanyang kaalaman, tumawa si Sangwoo at sinabing kailangan nilang ipadala ang isang clone sa isang lugar. Lumalabas na sa tulong ng Kinis Guild, ipinadala ni Sangwoo ang isa sa kanyang mga clone pabalik sa Tower of Odin upang magsanay doon. Biglang lumipat ang eksena sa isang opening ceremony para sa sariling Hunter Academy ng Korea. Ang Chancellor ng Akademya, si Won Hakso, ay nagpapasalamat sa karamihan sa pagpunta sa kaganapang ito, at inihayag niya kung para saan ang ginawang akademya. Itinayo niya ang akademya upang turuan ang mga hunters sa Korea na mababa ang ranggo, kung paano manghuli ng mga halimaw at upang maturuan din sila sa kanilang mga kasanayan upang mapataas ang bilang ng pagbagsak ng mga halimaw. Isinasaad pa niya kung gaano man kalubha ang iyong kakayahan o gaano kababa ang iyong ranggo, kahit sino ay malayang makakapag-enroll dito. Sa huli, ipinakita niya ang magandang sorpresa at sinabi sa mga mag-aaral na kung sino ang makakakuha ng maraming achievement sa pagtatapos ng taon, siya ay makakakuha ng isang ultimate rare elixir. Bumalik sa ahensya ni Mr. Kang, si Sangwoo ay nag-eehersisyo sa kanyang personal gym, siya ay makikitang madali lamang binuhat ang 550 pounds. At nagrereklamo pa siya kung gaano kagaan ang mga ito, sinasabing gusto niya ng mga dumbbells na tumitimbang ng mahigit 1 tonelada. Naputol ang kanyang pag-iisip sa balitang nagpapakita ng nangyari kanina sa opening ceremony ng Hunter Academy. Si Sangwoo ay hindi humanga dito at gustong ilipat ang channel, ngunit bago pa niya ito magawa, nakita niya ang isang elixir na magiging premyo sa kompetisyon ng World Academy branch at nabigla siya. Nagkita muli si Sangwoo at Mr. Kang habang tinitingnan nila ang Hunter Academy welcome video, at tinanong niya si Mr. Kang kung totoo ba talagang makukuha ang elixir mula sa academy na ito. Kinumpirma ito ni Mr. Kang at sinabing ito ang engrandeng premyo ng kompetisyon kung saan magtitipon ang lahat ng akademya mula sa buong mundo. Nagulat si Sangwoo sa narinig na ang akademya ay may mga sangay sa buong mundo, at nagtanong kung bakit nagkaroon ng akademya ng isang legendary item tulad ng isang elixir para maging isang malaking premyo. Sumagot si Mr. Kang sa kanya at sinabi na hindi lamang basta-basta ang akademyang ito. Ito ay isang akademya na itinatag ng Enlightened Group, isa sa pinakamalaking korporasyon sa mundo. Ito ay nagsisiwalat na ito ay pinamumunuan ng isang bagong karakter na tinatawag na si Jumper. Nagtataka si Sangwoo kung bakit gagawa ng ganito ang isang malaking korporasyon, at sumang-ayon din dito si Kang, at sinabing medyo kakaiba na pinaplano nila na paliitin ang bilang sa pagitan ng mababa at matataas na antas ng mga Awakener. Sinabi din niya sa pamamagitan ng pagtataas nila ng kakayahan ng mga hunter na nasa mababang ranggo, nagbibigay ito sa kanila ng mas maraming manpower upang labanan ang mga halimaw, na magreresulta sa kaunting mga casualty kapag dumating ang sakuna.
Idinagdag din niya na mayroong mga kondisyon sa pagpasok sa naturang akademya, kung saan kung mababa ang iyong ranggo at mas kaunti ang bilang ng mga kasanayan na mayroon ka, ito ay mas mabuti. Narinig ni Sangwoo ang tungkol sa bagay na iyon at bumantong hininga habang sinasabi niya, na dapat itinaas niya ang kanyang ranggo sa susunod na lamang na pagkakataon sana. Dahil sa ngayon ay naging B-rank na siya, tinapik siya ni Kim sa balikat at sinabing ayos lang, naiisip na siya ay kulang pa sa mga kasanayan at pwedeng hindi na lang siya mag-enroll dito. Si Sangwoo ay medyo napahiya ngunit sinusubukang makayanan ito, at sinasabi na meron siyang hindi bababa sa 10 mga kasanayan, at ang ilan sa mga ito ay talagang mahuhusay. Pero sinabi ni Mr. Kang na ang isang normal na B-rank hunter ay may average na 70 na mga kasanayan, at si Sangwoo ay wala pa sa kalahati ng kasanayang ito at karamihan sa kanyang mga kasanayan na meron siya ay walang silbi. Si Sangwoo, nang marinig ang masakit na katotohanan, ay nanlungo, ngunit naglabas si Mr. Kang ng ilang magandang balita at sinabi na dahil sa foreign blood ni Sangwoo, siya ay kwalipikadong makakagamit ng sistema sa pag-enroll na nakabatay sa donasyon. Tinanong siya ni Mr. Kang kung mayroon pa siyang cash mula sa Kinis Guild, at lumipat na ang eksena sa Korean Hunter Academy, kung saan ang Academy Chancellor mismo ang nakikitang bumati at tumanggap kay Sangwoo sa paaralan. Sinabi ng Chancellor na isang karangalan na makilala ang isang kahangahangang tao, ngunit itinanggi ito ni Sangwoo at sa halip ay pinasalamatan ang Chancellor sa pagtanggap sa kanya sa akademya. Lumalabas na binigyan ni Sangwoo ang paaralan ng 2.5 bilyong won, o humigit kumulang 2 milyong dolyar para makapasok sa paaralan, na alam nating nagmula sa Kinis Guild ang pera bilang gantimpala sa nakaraang misyon nila. Habang ipinapasyal siya ng Chancellor, iniisip ni Sangwoo na kakaibang sistema ang paggamit ng pera para makapasok. Sinabi pa niya na sa tulong ni Mr. Kang, na pag-usapan nila iyon sa halagang 2.5 bilyong won, pero sinabi niya na maliit na halaga lamang iyon para sa ultimate rare item na elixir, na kanyang makukuha dito. Pero napaisip siya, na ang mga requirements para sa pag-enroll sa paaralan ay nakapokus sa mga mababang ranggo na mga awakener, at ang average na ranggo ang meron sa academy ay mula sa F hanggang E rank, kung saan ang D rank ang pinakamataas. Napasabi si Sangwoo na dahil dun, walang tao dito na matatawag niyang karibal sa kompetisyon at sa tingin niya ay madaling makukuha niya ang elixir. Ngunit pinutol ng Chancellor ang kanyang pag-iisip at sinasabi sa kanya na tunay na pinagpala ang paaralan na magkaroon ng 2 B-ranked hunter na nag-enroll. Nagulat si Sangwoo nang marinig ito at hiniling sa Chancellor na sabihin sa kanya ang higit pa. Lumalabas na isa pang B-rank hunter ang gumamit ng parehong sistema ng donasyon para makapag-enroll sa paaralan. Ipinaalam niya kay Sangwoo na hindi niya masasabi sa kanya kung sino ito, ngunit ito ay isang hunter na dati ng sikat na katulad niya. Lumipat ang eksena sa unang klase ni Sangwoo na tinatawag na Basic Elemental Magic, at inanunsyo ng propesor sa mga mag-aaral na ang unang araw nila ngayon ay bubuuin lamang ng schedule sa klase, at magsisimula sila ng mga aktwal na aralin sa susunod na linggo. Hindi napansin ni Sangwoo ang sinabi ng propesor dahil masyado siyang abala sa pag-iisip tungkol sa isa pang B-rank hunter. Nagtataka siya kung sino ito, iniisip na talagang walang makukuhang exposure ang mataas na ranggo ng hunter na pumunta sa akademyang ito. Uminto si Sangwoo sa pag-aalala tungkol dito at sinabi niya na hindi siya interesado sa hunter na iyon, at hanggat siya ang unang makakatapos sa mga gawain, wala siyang pakialam sa iba. Sa pagtatapos ng klase, kinuha ng isang estudyante ang atensyon ng lahat at sinabi na mayroong welcome party para sa lahat ng bagong estudyante, sa isang bar na malapit sa akademya. Aalis na sana si Sangwoo, at iniisip na ang pag-eehersisyo ay mas worth it sa kanyang natitirang oras, ngunit napahinto siya at napagtanto na maaaring dumalo din ang isa pang B-rank hunter. Kaya pumunta siya sa bar. Ang lahat ng mga babae ay dumagsa sa ating pinakagwapong bidang si Sangwoo, habang sinasagot niya ang kanilang iba't ibang mga tanong tungkol sa kanyang mga karanasan at patuloy silang nagtatanong, ngunit nag-interrupt si Sangwoo sa kanila at tinanong kung may alam ba sila tungkol sa isa pang B-rank hunter na pumasok sa akademya. Lahat ng mga babae ay nakatingin sa kanya na nalilito at sinabing hindi nila alam na may isa pang B-rank hunter maliban sa kanya na nag-enroll sa paaralan. Nang makita ang kanilang reaksyon, mabilis na binago ni Sangwoo ang paksa, ngunit napagtanto niya na ang hunter na iyon, hindi tulad sa kanyang sarili, ay sadya niyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan.
Ang sumunod na panel ay nagpapakita ng pag-alis ni Sang-woo sa welcome party. Ang taong may sombrero na naka-hoodie na naglalakad papunta kay Sang-woo, ay nagtanong kung nasaan ang welcome party para sa mga bagong estudyante. Itinuro ito ni Sang-woo sa bar at sinabi na hindi pa ito tapos at pumasok na lamang siya. Ang tao ay nagtanong kung bakit siya aalis ng maaga, at sumagot si Sang-woo na wala siyang kakilala doon at uuwi na lang siya. Biglang nakilala ni Sang-woo ang boses ng tao, at ang tao ay nagtanggal ng kanyang sombrero at hoodie at nagtanong kay Sang-woo kung gusto niyang uminom kasama niya. Ito ay si Hae-young. Bakit siya muling nagpakita, at sino ang misteryosong B-rank hunter?